Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Kumusta po ang bawat isa? Nawa po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa video na to ay aking ipabahagi kung bakit nga ba napakahalaga na mayroon tayong pag-asa sa Diyos. At ito ay ating mababasa sa Book of Lamentations na isinulat ni Prophet Jeremiah sa uri ng tula. Basahin natin ang Lamentations 3 verses 21 to 23. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa Tagalog, mga panaghoy, chapter 3, verses 21 to 23. Gayunmay nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Isinulat ito ni Jeremiah na kung saan ay kanyang inilahad ang malalim niyang pagdadalamhati, ang malalim niyang pagdaing, ang kanyang panaghoy dahil sa sinapit ng kanyang bayang Jerusalem sa pagkakabihag nila sa Babylonia. Sa kabila ng mapait na sinapit ng kanyang bayan ay nagpatuloy pa rin na umasa si Jeremiah sa Diyos na ipapanumbalik ng Diyos ang kanyang bayan na ito ay makakabangon muli. Umaasa si Jeremiah na gagawin ito ng Diyos dahil sa kanyang dakilang katapatan. Kapighatian, pagkabigo, kalungkutan, kawalan o kakapusan, ang lahat ng ito ay nararanasan ng tao sa iba't ibang aspeto at panahon ng buhay. Dahil sa mga karanasang ito, ang ating pag-asa ay minsan ay nangihina. Minsan ay parang kunti na lang ay bibigay na. Kumbaga ay parang ilaw na napupundi na, aandap-andap na lang. Ilang panahon na lang ang kanyang gugugulin at ito'y mawawala na, mamamatay na. Paano nga ba tayo magkakaroon ng matatag na pag-asa katulad ng pag-asa ni Jeremiah sa Diyos? Kanino ba tayo dapat umasa? Sa anumang estado at aspeto ng buhay, napakahalaga na mayroon tayong pag-asa dahil ito ang magtutulak sa atin upang tayo ay magpatuloy na lumaban. Ito ang magbibigay sa atin ng tatag, ng lakas ng loob upang tayo ay matapang natin na suungin o harapin ang anumang mga pagsubok. Ito ang mag-uudyok sa atin upang bigyan tayo ng katatagan na mabuhay, lalo na kung ang pag-asang ito ay nakasandig sa Diyos. Hope in God gives you the courage to press on. Ang pag-asa sa Diyos ang nagbibigay sa iyo ng tapang upang ikaw ay magpatuloy. Ano ba yung pag-asa? Ito yung umasa ng may kumpiyansa o na may mangyayari at ito ay nakasalalay sa kung sino or ano yung pinaniniwalaan mo. Kapag sinabi naman natin na hope in God or pag-asa sa Diyos, ito yung inilalagay mo ang iyong confidence or kumpiyansa sa Diyos. Ang iyong tiwala, ang iyong pananalig sa Diyos ay sa Kanya mo ibinibigay or itinitiwala na ang kalakasan ng pag-asa mo sa Diyos ay nakasalalay ayon sa naranasan at natutunan mong kabutihan at katapatan niya. Kung babasahin natin yung buong librong ito ay mararamdaman mo talaga yung lalim ng sakit na naramdaman ni Jeremiah para sa kanyang bayan. Siya ay nagluksa dahil sa kanilang kasalanan at ang pagtalikod nila sa Diyos na naging dahilan ng kanilang pagkawasak at nasakop sila ng Babylonia. Makikita natin dito na yung puso ni Jeremiah ay nadurog sa sinapit ng kanyang bayan at mayroon siyang godly sorrow or yung makadiyos na pagdadalamhati. Maaaring sumagi sa kanyang isipan kung mayroon pa kayang pag-asa na makabangon muli na manumbalik ang sagana, ang sigla ng kanyang bayan. Makakabangon pa kayang muli ang kanyang bayan. Ngunit sa kabila nito ay napakaganda yung kanyang sinabi na sabi niya, gayunmay nanunumbalik ang kanyang pag-asa kapag naalala niya ang dakilang katapatan ng Diyos, ang pag-ibig niya na hindi nagmamaliw.
Ito ang nagbigay sa kanya ng katatagan upang magpatuloy siyang umasa sa Diyos, na sa kabila ng pagkawasak nito ay mayroong magandang kinabukasan ang kanyang bayan sa kamay ng Diyos. God's faithfulness never fails. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nabibigo. Ang katapatan ay isang likas na katangian ng Diyos. Ibig sabihin, siya ay constant, unchangeable, hindi siya nagbabago. Siya ay tapat sa pag-iingat sa bawat isa sa atin. Siya ay tapat sa pagbibigay ng anumang mga pangangailangan natin. Siya ay tapat sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kung anuman ang Kanyang mga ipinangako, Kanya itong tutuparin. Sa makatuwid, karapat-dapat siya sa ating pagtitiwala. Ito ang sandigan ng pag-asa ni Jeremiah. Batid niya na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Hindi siya nababago ng kahit anumang sitwasyon at hindi niya binibigo ang sino man na nagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang dakilang katapatan. God works according to His nature and His character. Kumikilos o gumagawa ang Diyos ayon sa Kanyang likas na katangian at karakter. Ano ba yung mga likas na katangian ng Diyos? Siya ay omniscient or all-knowing. Siya ay omnipresent or everywhere present. Siya ay omnipotent, all-powerful. Siya ay infinite, eternal, sovereign in all His creation. Lahat ng Kanyang ginagawa, lahat ng Kanyang pagkilos ay ayon sa kung sino siya. Hindi siya gumagawa o kumikilos ng kasalungat or labag sa kung sino siya. Ito ang ating kasiguraduhan na ang Diyos ay tapat. So ang ating pag-asa sa Kanya ay sigurado, hindi mabibigo. Kahit minsan o kadalasan ay may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan, pero magkaganon pa man ay magpatuloy tayong umasa sa Diyos. Ano nga ba ang iyong pinagdadalamhati ngayon? Ano nga ba ang nagbibigay sa iyo ng dalamhati na ito rin mismo ang mag-uudyok upang ikaw ay lumapit at dumaing sa Diyos? Ito yung katangian ni Jeremiah na isa siyang maawain at mahabagin na propeta na dahil sa sinapit ng kanyang bayan ay nagkaroon siya ng godly sorrow or makadiyos na pagdadalamhati at ito'y nagdulot sa kanya na dumaing sa Diyos, umasa sa Kanya na ito'y kanyang tutulungan, ito'y kanyang ibabangon muli mula sa kinasasadlakan nito. May mga tao or sitwasyon na inilalagay ang Diyos sa puso natin na kung saan ay nakakaramdam tayo ng sakit, ng panghihinayang, ng awa, na ito yung nagdudulot sa atin upang mailapit sila sa Diyos na tayo ay ginagamit ng Diyos upang ito ay idaing sa Kanyang presensya, upang siya ay kumilos, siya ay tumulong sa tao or sitwasyon na ito. Minsan naman ay may inilalagay din ang Diyos na sitwasyon sa buhay natin na kung saan ay apektado tayo dahil parte tayo doon. Minsan din naman ay may inilalagay ang Diyos sa puso natin tungkol sa isang sitwasyon or lugar or institution na kung saan ay parte tayo, na dati-rati ay nakita natin yung kasiglahan nito, yung hitik ito sa pamumunga, napakahusay, napakasigla at talaga naman na ginagamit ng Diyos para sa ikalalawig ng Kanyang kaharian. Pero dahil sa napakarami ring mga pangyayari, ay bigla itong tumamlay. Hindi na masyadong nakakapamunga. At yung dating makislap nitong estado ay biglang parang humihina na ang apoy, ang alab nito. May isip mo na may pag-asa pa kaya? Makakabangon pa kaya? Mayroon pa kayang plano ang Diyos sa lugar na ito, sa institution na ito, sa sitwasyon na ito? So kung itutuon natin ang ating pansin sa mga nangyayari sa kapaligiran, ay talagang kuminsan ay mawawalan ka na ng pag-asa. Manlulumo, manghihina. Yung pag-asa mo ay mauupos na parang kandila. Pero kapag ang ating pag-asa ay itinuon natin sa Diyos, kung ang ating pag-asa ay inilagak natin sa Kanya, sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari, ay hindi mawawala ang pag-asang yun. Ito ay magpapatuloy.
makikita pa rin natin na may magandang plano pa rin ang Diyos sa sitwasyon o lugar na ito. At yun ang dapat nating panghawakan. Yun ang dapat nating makita. So sa ating application, ang una ay hope in God's promises. Umasa tayo sa mga pangako ng Diyos. Ano ba yung hinihingi mo sa Kanya? Ano ba yung ipinapanalangin mo? May mga pangako ka bang pinanghahawakan? Umasa ka sa mga pangako ng Diyos dahil Kanya itong tutuparin. Kung sa tao ang nangako, madalas or minsan hindi natutupad. So ang resulta nito ay nadidismaya lang tayo, nadidiscourage, naiinis, o nagagalit pa nga minsan dahil kung minsan ay doon natin inilalagak ang ating pag-asa. Pero iba sa Diyos. Kapag itiniwala natin ang isang bagay sa Diyos at yung pag-asa natin ay nasa Kanya, Kanya itong tutuparin. Ang pangalawa ay, when hope is shattered, remember God's faithfulness. Kung ang pag-asa na iyon ay nabigo o nawasak, alalahanin natin ang katapatan ng Diyos. Kung ikaw man ay umasa sa isang tao o sitwasyon o pangyayari at nabigo, huwag ka sanang mapanghinaan ng loob, huwag ka sanang mapagod o huminto na umasang muli. May mga pangyayari talaga sa buhay natin na kahit na anong pilit nating iasa, kahit na anong pilit nating panalangin sa Diyos ay hindi talaga mangyayari dahil hindi yun para sa atin. Alalahanin natin na hindi ibig sabihin na kung hindi yun nangyari ay laban sa atin ang Diyos. Hindi. Ang Diyos ay para sa atin. Hindi siya laban sa atin. Siguradong may magandang plano at layunin at dahilan kung bakit ang hinihiling mong ito or yung ipinapanalangin mong ito ay hindi nangyari. Huwag ka sanang magtampo sa Diyos. Alalahanin mo lagi ang Kanyang dakilang katapatan. At ang pangatlo, hope in who God is. Umasa ka kung sino ang Diyos. Kaya napakahalaga na ating patuloy na kilalanin ang Diyos. Tayo'y patuloy na saliksikin ang Kanyang salita, ang Kanyang kalooban upang mas lalo tayong lumalim sa ating pananampalataya sa Kanya, sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kung lumalalim ang ating pagkakakilala sa Diyos, tumitibay din ang ating pag-asa sa Kanya at yun ang ating sandigan. Dalangin ko na makatulong ang video na ito at ikaw ay patuloy na umasa sa Diyos at maranasan ang Kanyang dakilang katapatan. God bless you at hanggang sa muli.